Isa na naman ito sa patunay, no? Galing kay Ruel Dawa Donaire. Galing ito sa ating mga video na kung saan yun yung mga comment na walang asenso ang security guard. So marami po ang pumapasok sa security guard at gustong mag-security guard dahil nga may mga qualification, kaya ang iba hindi natatanggap or ang iba nagpapalakad na lang ng lisensya. So ito isa sa nagpapatunay na okay ang security. Kaya nga tumatagal eh. At kung ako ay nag-interview, lagi ko sinasabi na swerte ka at security ang pinasok mo sa dami ng trabaho. Kasi nga ang security, mawalan ka man ng trabaho at lahat-lahat sa ibang trabaho mo, pero ang security may trabaho ka pa rin. Kasi mas priority ang security na pumasok kaysa sa iba. Pag sarado man ang kumpanya, ang security nandiyan pa rin. Kaya security is hindi mawalan ng trabaho. Alam nyo ba nung pandemic ay yung security ay lahat halos may pasok at doble-doble ang kita kasi may tinatawag noon na hazard pay. Kaya mas kailangan ng security lalo pag may mga sakuna. So ito si Ruel Dawa Donaire, ito yung kanyang sinabi. Sabi niya, sa akin boss, 12 years experience security guard. May license, nag-training pero hindi ko memorize ang 11. Hindi rin alam paano i-explain 11GO. Nalito kasi ako, hindi rin kasi ako nakapokus bilang SG. Marami rin kasi akong pinag-aralan sa TISDA. Isa rin akong automotive mechanic at somehow welder, driver, air condition. Lahat yan sa TISDA training pero hindi ko ginamit dahil ngayon gusto ko pa rin maging SG. So ayan, no, isa sa patunay. Actually marami tayong ganito, no, na kung saan iba nga professional, karamihan is criminology na hindi naging pulis, nandito ngayon sa security or mga galing ng pulis or galing ng army. So marami dito. So at iba't iba. Mayroong engineer, lahat-lahat nandito, mayroong IT. So lahat ng mga hindi kasi pinalad sa kanilang kurso is ang bagsak security talaga kasi siya ang related sa mga law enforcement. Bago natin ito sasagutin, i-announce ko ulit na itong video, ito yung mga pinapa-entry ko para sa raffle sa darating na December 20, Sabado po ng hapon yun, naka-live to sa ating Facebook account at YouTube account. Kaya kayo po ay wala pong ibang gagawin. Ang ating mechanics ay share lamang itong video na ito. Kung sa Facebook ninyo napapanood, i-share nyo sa inyong Facebook, at kung sa YouTube naman nyo napapanood, i-share ninyo sa inyong Facebook account. Please sa ating mga viewers sa Facebook, pakipuntahan yung ating YouTube channel, Kuya Isko Official, at yun nga, paki-share at syempre paki-like and subscribe. Yun nga, mananalo ka dito sa video na ito pag ito'y i-share mo at abangan dahil baka matawag yung iyong pangalan sa dating na December 20 sa ating gagawing raffle. At 5 ang mananalo ng tig-100, 2 mananalo ng tig 250 at 1 mananalo ng 500. Yun yung pinaka-grand prize natin. So pasensya na, medyo maliit lang pero makakatulong ito sa ating mga ka-59. At hindi lang ka-59, sa lahat po ng ating mga taga-panood para makapagbigay ako sa inyo ng pamasko. So ayan na nga, no, mga kaibigan, mga kuya. So ayan, paki-subscribe lang. Yun na nga, sasagutin natin yung sinabi dito ni Ruel Dawa Donaire. At yun, shoutout sa mga Donaire, no, boksingero. Bali, actually marami yung mga ganitong klase, no, na nandyan sa security na kung saan iba't iba ang kurso. So sa security kasi is halo-halo, wala kasi tayong sariling kurso ang security, kundi talagang lahat ng kurso is pwede ditong pumasok. Kasi ang requirements ng security is high school graduate lang naman. So ibig sabihin, lahat po pwedeng makapasok. Actually, sa mini natin hindi, meron ding mga hindi nagtapos ng high school dyan pero nakapasok yung mga sinaunang security. So ganun pa man, itong sinasabi ni Kuyang, no, ni Ruel Dawa Donaire ay sabi niya nga is 12 years na siyang security. Siya naman daw ay training guard pero hindi raw niya kabisado ang 11 General Order. So actually marami pong ganon na hindi nakakabisado yung 11 General Order, pero at least alam mo lang siya. Yan kasi ay part ng ating trabaho or yun yung libro natin na sinusunod para sa ating trabaho. Pero ang pinaka-importante talaga dyan yung mga policy. Yung mga policy na pinapatupad sa company natin, kasi hindi lang General Order kundi maraming policy na pinapatupad sa company na kung saan tayo naka-duty, na kung saan yun dapat ang mga masusunod. Kasi yun talaga ang trabaho na binibigay sa atin. Minsan pag nagkamali tayo doon, papasok lang kasi yan dito sa General Order. Dito yun ihahambing kung saan siya pasok yung mga hindi natin nagawa or anuman ang ating violation.
or pag wala dito sa 11 General Order is doon titingnan yan sa Code of Ethics at saka Code of Conduct. Kaya ating mga ka-59, hindi lang basta 11 General Order ang ating babasahin or alamin, kundi pati yung Code of Ethics at saka Code of Conduct. Basa-basahin mo lang yan, alam mo yung ibig sabihin yan, at yan ang i-apply mo sa ating ginagawa sa trabaho. Pero although sabi ko nga, mayroong mga policy na sinusunod tayo kung ano yung pag-uutos kung saan tayo naka-duty. Itong 11 General Order at saka Code of Conduct, Code of Ethics, yan lang naman ay guidance natin or guide natin para maiwasan natin na magkamali. Yun na nga, pag tayo ay nagkamali, doon yan titingnan, doon ibabase yan sa 11 General Order, Code of Ethics, saka Code of Conduct. Titingnan yan kung saan tayo nakapaloob doon, kung anong klaseng mali yung ating nagawa, at doon ngayon mag-create ng sanction kung anong sanction na nararapat doon sa nagawa nating kamalian. So yun po yung trabaho ng 11 General Order at saka Code of Conduct at saka Code of Ethics. So yun po, no, at yun na nga, sabi ko nga dito ay maraming ganitong kaso, no, na kung saan ang daming mga ka-59 natin na minsan tapos pa pero mas ginusto nila na magtrabaho sa security, kasi nga ang security is hindi lang basta-basta. Oo, yung mga nakikita natin na nandyan is yan yung mga ordinary guard kung tawagin. Ang security is mayroong siyang step by step na posisyon. So hindi lang siya is security guard, kundi may mga posisyon siya at maraming pwede kang posisyon sa security. Kasi ang security is pasok din siya sa security and safety. Kaya minsan mayroon tayong mga security na safety din siya. At mayroon tayong mga security na first aider or rescuer. Yan, may mga ganyan. Mayroon tayong mga security na traffic enforcer na kung saan nakikita nyo sa mga kalsada. Sa lahat dito sa may Maynila, sa may BGC, sa may Ayala. Yung mga nakikita nyo po dyan is mga security po yan. Pati sa mga MUA, ganyan, mga security guard po yan. Yung mga nakikita nyo nagta-traffic sa kalsada. Hindi na po yan traffic enforcer ng law enforcement o kaya sa mga local government, hindi na po, kundi security yan, yung mga nagta-traffic na yan. So ganun po ang security. So marami po siyang posisyon, kumbaga. Then sa opisina naman, marami din siyang posisyon. Kaya hindi lang siya basta-basta security guard. Kaya nga ang security is mataas yung standard. Hindi yan basta-basta. Kaya nga may standard pag ikaw ay mag-apply. May qualification. So akala lang kasi ng iba ganun lang, kasi nga meron tayong mga ka-59 o yung may mga security guard tayo na nandyan lang natin nakikita sa mga gilid-gilid at tabi-tabi na hindi nag-uniform at nakachinilas na lang. So yan po yung mga sinasabi na hindi nag-training, at yan po yung mga sinasabi na maliit lang yung agency or maliit lang yung sweldo nila. Yan po yun sila. So ganun pa man, dahil security din sila, is nadadamay nila yung mga professional security. Kaya nga hinihikayat natin at hinihingan nyo natin na lahat ng mga ka-59 dapat maging professional security tayo. Magbihis ng maayos, mag-approach ng maayos sa kapwa, at syempre kailangan alamin natin kung anong trabaho natin para pag mayroong mga kakausap sa'yo at magtatanong sa'yo is alam mo siya kung paano sasagutin. Ganun lang mga ka-59. So nandito si Kuya Isko Official para magbigay sa atin ng motivation para iangat natin ang antas ng security. Huwag natin maliliitin ang ating trabaho na kung saan nandoon tayo ngayon, ang pagiging security. Dahil hindi ka lang nandyan pag ikaw ay mag-aral or alamin mo yung mga trabaho ng security is napaka-importante mo sa kumpanya. Kaya hindi ka lang nandyan, aangat ka rin at aakyat ka rin at aabot ka rin sa kung saan mo gusto. Kanya nga lang, kung wala kang gagawin sa sarili mo, hanggang dyan ka lang talaga ka-59. Kaya yun yung mga nagsasabi na walang asinso ang security. So yan po, no, muli Kuya Isko Official at Gwapong Bihero TV. At siyempre itong ating Facebook account, Charles Francisco. At maraming salamat muli sa ating mga nag-follow, nag-subscribe at nag-share ng mga video. Kaya mag-share na, mananalo ka sa video ito at abangan dahil baka pangalan mo na ang mabubunot natin sa darating na December 20. Sabado po yan ng hapon at magla-live tayo sa ating Facebook at ating channel. Kaya abangan dahil mamaya baka pangalan mo na ang mabunot. Tatawagan kita sa mismong number mo, sa Gcash mo, at on the spot ibibigay namin, isisin namin ang panalo mo. Kaya muli, maraming salamat at mabuhay po ang lahat. Mabuhay po ang Pilipinas.